Ayun, good morning guys. Sa ngayong video natin, pupunta tayo ng Cavyang Tunnel at ng Tagaytay. Ayan. Angkas ko ngayon yung tropa ko. Si Jason. Hi ka, Jason. Ayan, angkas ko si Jason ngayon, ang aking matagal ng tropa. So sa video ngayon, pag-uusapan natin kung ilang litro ba ng gas ang ating makoconsumption. Okay, yung ating makokonsumo, kung ilang litro ba ng gas. Tapos pag-uusapan din natin kung ilang kilometro yung ating total na matatravel. Pero i-reset ko lang yon kapag tayo ay nasa gas station na. Kasi kung mapapasin nyo sa aking fuel gauge, 1 bar na lang tayo. So magpapagas muna tayo. So kasabay natin ang mga naglalakihang mga truck. Sunod-sunod na mga naglalakihang mga truck ang ating kasabay. Ayan oh, nakakatakot. Ayan, dito tayo ngayon sa EDSA Magallanes. Nag-parkour si kuya. Pakaangas naman ni kuya, nag-parkour. Ayan, magpapagas tayo ngayon dito sa Caltex. Ayan. Premium full tank. So yung premium dito ay 65.10. Tama po ba? Shout out kay Kuya Nel. Yan, ang ating gasoline boy ngayon. So ayun guys, nakapagpa-full tank na tayo. So i-reset na natin tong trip 1 tsaka trip 2. Ayan, kung makikita nyo sa aking panel board. Ayan, naka-reset na yung trip 1 and trip 2. Pati yung average fuel consumption per liter. Ayan. So yung trip 1, i-reset ko ulit yan kapag nagpagas ulit tayo ng full tank. Pero yung trip 2 for the entire trip, hindi ko yan i-reset para malaman natin kung ilang kilometro ba yung tinakbo natin. So let's go. Punta na tayo ng Cavyang Tunnel. Nandito pala tayo ngayon sa EDSA, no? Sa approaching EDSA Evangelista. So itong overpass na to, ito yung overpass ng Evangelista. So Makati pa to. Pero pag nakarating na tayo dun sa ikalawang overpass, which is yung overpass ng Malibay, Pasay na yon. So andito yung boundary ng Pasay at Makati. So oras pala natin ngayon mga idol, 11:12.
tignan natin kung anong oras ba tayo makakarating ng Cabiang Tunnel. So 11:12 ang oras ng ating trip, yung start ng ating trip. So isa rin yan sa i-discuss natin pagkatapos ng ating vlog. Ito pala, sarado pala ang kalsada dito, kaya pala traffic. So merong saradong kalsada dito, kaya traffic dito sa may bandang Rodriguez dito sa Pasay. Etong overpass na to, ito yung kakabukas lang ngayong 2024. Yan, NAIA Expressway, papunta yan ng NAIA Terminal 3, Terminal 1, Terminal 2. Yan. Big bike pala yung gamit ni Kuya, umakyat ng expressway. Hindi ko napansin kung anong mismong model ng motor, pero big bike dahil nakaakyat ng expressway. Ayun guys, kakaliwa na tayo ngayon dito sa may Sukat Road. Ayan, dito rin yung papunta ng NAIA Terminal 1 tsaka Terminal 2. Kapag dinire-diretso nyo yan, yan yung NAIA Terminal 2. Pag dinire-diretso nyo yan, pag kumanan naman kayo dito papunta yung NAIA Terminal 1. Etong mga nasa kanan natin na to, mga kabahayan dito, ito yung tinatawag na Pildera, guys. Ayan. So yung mga galing ng NAIA Expressway, dito na yung toll gate nila sa kaliwa natin. Guys, 11:26 AM. Andito tayo ngayon sa SM Sukat. So ang total kilometer travel na natin as of now is 8.4 kilometers. So dito sa SM Sukat, kakanan na tayo dyan, papunta ng Cavite. Ayan mga guys, C5 extension. Actually pwede tayong dumaan kanina doon sa may West Service Road, tapos kakanan tayo sa may C5 extension. Kaso doon sa parting yun, napaka-traffic. Ayan, bago magtulay sa likuran natin, napaka-traffic niyan. May pagkakataon pang one way yan dahil sa ginagawang kalsada, kaya faster way yung dinaanan natin. Pwede rin tayong dumaan dun sa may Quirino, pwede rin yun. Kung kanina kumaliwa tayo dun sa may Park and Fly, dun sa may Sukat Road, pwede rin tayong kumaanan dun, tapos napunta ng Quirino.
Pero based sa experience ko, ito talaga yung fastest way. Yung dinaanan natin kanina. Oh, yan na tong bridge na to. Saan papunta tong bridge na to? Parang ngayon ko na nakita to ah. Saan papunta yung bridge na yan? Ito pwede mag left turn. Tama, diretso tayo doon dati, tapos mag U-turn tayo, tapos meron doon pa kanan sa loob yung may palengke. Ngayon pwede na pala dito. Pero actually parang mas mabilis yata kapag dumaan tayo doon sa may taas, tapos gawin natin yung ginagawa natin dati. Mas maganda ata na dumaan tayo sa taas kanina, tapos gawin natin yung ginagawa natin dati na mag U-turn doon, tapos kakanan doon sa may palengke, kaysa yung kakaliwa na tayo dito. Mas maganda yung ano sa bridge kanina kung umakyat tayo. Pero dito kasi Konti lang yung ano niyan, konti lang yung parang wala pang 1 kilometro yung tinipid sa distansya niyan. itong kanan yung pamaklaran naman. Oo, ito yung ayan yung Carino eh. At kumaliwa na tayo dito ngayon papuntang Cavite. So ito dire-diretso na to papuntang Cavite. Ang tumbok natin dito yung Saint Dominic sa Cavite. Alright guys, nandito tayo ngayon sa Zapote, 11:39 AM. So approaching na tayo ng palengke ng Cavite. Diyan na yan sa unahan pagkatapos ng tulay. Palengke na yan. So 11:40 AM, andito na tayo ngayon sa Bacoor, Cavite. Ito yung kanilang palengke. 11:40 AM. So total kilometer traveled natin as of now 12.7. Hindi ko lang alam guys kung nakikita nyo yung panel board ko, pero ayan 12.7 kilometers na. Oo, laging traffic dito sa parte na to. Akala ko tatawid si nanay. So andito na tayo ngayon sa Aguinaldo Highway. Oras natin 11:44. Nasa Aguinaldo Highway na tayo dito sa Cavite. Pag dinire-diretso tong Aguinaldo Highway, yun yung papunta ng Tagaytay. Pero kakanan tayo doon sa may SM Bacoor, papunta ng Pawit. So guys, sa kanan na tayo ngayon dito sa may SM Bacoor, papunta ng Kawit. Pag dinire-diretso sana natin yun kanina, yun yung papunta ng Tagaytay. Pero mamaya pa tayo pupunta doon. Kasi sa ating loop ay Cabiang muna. Cabiang Tagaytay loop.
So Kabyang yung uunahin natin. So 11:54 guys, nandito tayo ngayon sa may Zeus. Kumaliwa na tayo ngayon dito sa may Centennial Road. So ito yung papunta ng Kawit, papunta ng Tanza, Naik, Maragondon, which is andun yung Kabyang Tunnel. Okay guys, 12:06 PM. Nandito tayo ngayon sa may Tanza. Nandito sa may tulay ng Tanza. Kakalagpas lang natin sa Robinson's General Trias. So andito na tayo ngayon sa bayan ng Tanza, sa Cavite. Okay guys, 12:10 PM. Mag-iisang oras magmula nung umalis tayo doon sa may Caltex sa may Makati. So 12:10 PM. Andito tayo ngayon sa SM Tanza, ang bagong bukas na SM Tanza. Actually nakapasok na kami dyan noong New Year, parang noong New Year yata o noong Pasko. Diyan kami bumili ng aming mga appliances diyan sa SM Tanza. Actually kung hindi ako nagkakamali, parang wala pang bayad yung parking dyan eh. Siguro siguro dahil bagong bukas pa lang, kaya wala pang bayad yung parking. So umalis tayo dun sa Makati, dun sa may pinagpagasan natin sa Caltex, 11:12 AM. So ngayon 12:11 PM. So isang oras at tayo ay nakaka-cover ng 29.8 kilometers. So sabihin natin 30 kilometers. So yun yung average speed natin mga idol, 30 kilometer per hour. So sa gas naman, wala pa rin nababawas sa ating fuel gauge. So 6 na bar pa rin, full bar pa rin tayo. Pero baka maya maya mabawasan na yan. Alright. So guys, daan muna tayo dito sa Istana. Daan muna tayo dito sa Istana, dito sa may Tanza, Cavite. I-check lang natin ang bahay ng aking kuya. Wala lang, ocular visit lang kumbaga. Check lang natin yung kalagayan. Okay, Istana, Tanza. Wala po ba ng ID? Hindi. So ito guys, yung mga model unit nila, itong mga kabahayan na to. Dati, dyan kami dinadala kapag yung mag-a-acquire ka pa lang ng bahay. Tapos ang per unit ata dito, kung hindi ako nagkakamali, way back 2017, parang nasa 700,000 ang unit dito. 700,000? Oo, 700,000 lang. Eh ngayon, nasa milyon na yan. Ako sa 2017 na nakatilis. Ayan. So ayun guys, hinto muna tayo dito sa Alphamart at tayo yung magmerienda. Hinto muna tayo saglit. Butis muna kami. Kain muna kami dito sa may Alphamart. Stop over muna.
Kain muna ng turon. Ayun no, at nagmerienda na nga tayo. 20 minutes tayong nagmerienda dito sa Alphamart. So ibawas natin yun mamaya dun sa kabuoang time ng biniyahe natin sa ating Cabiang Tagaytay. So palabas na tayo dito ngayon ng Istana at papunta na naman tayo dun sa may Centennial Road. Ayan, so kakaliwa tayo dito ngayon papuntang Naik. Okay guys, 12:50 PM. Andito tayo ngayon sa Naik, Cavite. Ang susunod na bayan sa Tansa. Okay guys, ngayon ay kakaliwa na tayo dito sa may Petron dito sa Naik. Ito yung papunta ng Cabiang Tunnel. Ayan. So magmula dito, ito na yung parang probinsya vibes. Pag kumaliwa ka dito, dito na nag-uumpisa yun. So ito naman, itong kaliwa na to sa may Jollibee, ito yung Governor's Drive. Ayan, Governor's Drive yan mga idol. So ang tagos niyan hanggang dun sa may Laguna. Oo, papuntang ano yan, papuntang pwede ring Aguinaldo. Madadaanan din yung Aguinaldo dyan sa may parting Dasmariñas. Nakastan si kuya. Idol, kasi delikado yun pag naka-stand, kasi kapag lumiko siya papuntang kaliwa, tutukod yun. Yun ang isa sa mga rason kaya yung mga modern na mga motor, lalo na sa mga scooter, merong side stand switch. Yung kapag sinide stand mo, automatic na mag-go off yung motor mo. So kapag naka-side stand yun, hindi mo siya may start yung motor mo. Isa yun sa mga safety features ng mga bagong motor ngayon, kaya nilagyan ng side stand switch. Okay, andito na tayo sa Maragondon, Cavite. Oras natin 1:02 PM. Distance traveled natin 49.1 kilometers. So yung Cabiang Tunnel mga guys is nasa Maragondon din yun. So andito na tayo sa bayan ng Cabiang Tunnel. Hindi ko malaman eh, pinagbigyan na kanina, bagal-bagal pa eh. Tapos nung arangkada ako tsaka pwesto, anong ginagawa dito? May ginagawang kalsada ba? Naka one way ba to? Ah oo, naka one way.
bigayan. Parang ito yung sinasabi ko kanina sa may C5 extension. Ganyan yung kalagayan dun. Kaya pinili kong dumaan dun sa may Pildera. So guys, kakaliwaan ngayon tayo dito sa may Cabiang Tunnel, papuntang Cabiang Tunnel. So kapag dinire-diretso yan, private property na ata yan. Parang may mga nagte-training dyan ng ano eh, seaman ata yun or army. Pag dinire-diretso yan. So andito na tayo ngayon sa huling liko papunta ng Cabiang Tunnel. Ayan, dire-diretso na lang to. So yung Cabiang Tunnel ay malapit sa kilometer post 70. Ayan, so hindi pa kasi tayo nakakita ng kilometer post ngayon. Pag nakakita tayo, matatansya natin kung gaano na lang siya kalayo. Ayun, nandito na tayo sa kilometer post 69. So ibig sabihin mga guys, 1 kilometro na lang tayo para makarating sa Cabiang Tunnel. Kasi nasa kilometer 70 yun, yung Cabiang Tunnel. So yung kilometer post nga pala yan, mga idol, ibig sabihin yan 69 kilometers away from Luneta Park tayo, kasi nasa Luneta Park yung kilometer 0. Okay guys, approaching Cabiang Tunnel na tayo. Pag nakita nyo tong arc na to, 1 liko na lang yan, Cabiang Tunnel na yan. So ito kilometer 70 yan sa kilometer post, and then ayan na ang Cabiang Tunnel. So time check 1:26 PM, 68.2 kilometers ang natakbo natin bago marating itong Cabiang Tunnel. So yun guys, 2:09 PM, aalis tayo ngayon dito sa Cabiang Tunnel papunta sa Tagaytay. So tumambay lang muna tayo dito sa Cabiang Tunnel bago tayo pumunta sa Tagaytay. At syempre nag-picture na din. Ayan. Guys, 2:16 PM, andito tayo sa may Batangas highway boundary ng province of Batangas at Cavite. 2:16 PM, andito tayo ngayon sa Batangas. Yung mga kalsada pagkatapos ng Cabiang Tunnel, talagang mga kurbada.
Okay guys, oras natin 2:29 PM. Nagpalit lang muna tayo ng battery sa ating GoPro kasi na-lowbat. 2:29 PM, andito tayo sa kahabaan ng Nasugbu Ternate Road. So tara na, Let's go. let's go. Okay guys, 2:47 PM. Nandito tayo sa Barangay Wawa, dito sa Batangas. Barangay Wawa. So ang total na tinatakbuhan natin is 96.9 or 97 kilometers na magmula nung bumiyahe tayo kanina. Pinilit pa talaga. Pinilit pa talagang overtake ni Kuya. So guys, kakaliwa tayo ngayon dito. Kakaliwa tayo ngayon sa paliko na Cebu Highway para makapunta tayo ng Tagaytay. Change driver, parang kasi furious lang. So guys, 2:59 PM or alas 3, andito pa rin tayo sa Nasugbu, Batangas. Malayo-layo pa ang ating lalakbayin. Ayon sa Google Map, meron pa tayong 37 kilometers bago makarating sa Tagaytay, Rotonda. So samahan nyo lang kami guys, update namin kayo maya maya. So andito na tayo ngayon sa Tuy, Batangas. Kakaliwa tayo ngayon dito para makapunta tayo ng Tagaytay. So Tagaytay na Cebu Highway naman. Ayan, Tagaytay na Cebu Highway na itong ating tinatahak ngayon na lansangan. So ayun, nakalagay dun sa may karatula, Tagaytay 39, ibig sabihin 39 kilometers. Oo, pero ayon sa Google Map 37 kilometers na lang. Ayan, ang karatula. So samahan nyo lang kami guys.
PM. Dito na tayo sa Tagaytay. Ayan na ang mga tindahan ng mga pasalubong. Tapos yung mga kabi-kabilang mga restaurant at coffee shops. Mga overlooking sa Bulkang Taal. So guys, 3:31 PM. Dito tayo sa Tagaytay at ang traffic na dito parte. Ayon sa Google Map, tayo ay nasa Patutong. So totoong nasa Tagaytay na nga tayo kasi ang traffic na. Ang haba ng traffic. Ayun mga guys, may mga ginagawang kalsada dito. May mga nakatayong poste, hindi ko alam kung para saan to. So ayun yung nagdudulot ng traffic sa atin. PM, andito tayo ngayon sa Sky Ranch. Ayan mga idol, Sky Ranch. So wala pa namang ganong tao dito sa Sky Ranch. Open na ba ulit to? Bata? Open na ba ulit to, Sky Ranch? Open na ulit? Open na pala siya ulit, Sky Ranch. Uy, may aksidente. Aksidente guys. Bumangga yung truck. Bumangga yung truck sa puno. Sana walang napahamak o nasaktan sa aksidente yan. Ingat na lang sa mga pagmamaneho mga idol. May mga naghihintay sa atin pag uwi. Ayan, minsan itong kalsada na to one way to eh. One way to na sa direksyon na pinapatunguhan natin. So required talaga yung mga sakyan na pumunta dun, kumanan sa may maliit na daan. Pero hindi ko sure kung kailan siya nag one way tsaka kung kailan siya nag two way. Okay guys, 3:45 PM, andito tayo sa may Tagaytay Rotonda. PM. So total kilometer traveled natin 145 kilometers from Caltex Makati to Cabiang Tunnel to Tagaytay Rotonda. 145 kilometers ang ating total distance covered. So guys, kapag kumanan tayo dyan, yan yung papunta ng SLEX tsaka ng People's Park in the Sky. Yan yung mga kinakananan nila. Pero dito tayo sa Aguinaldo Highway. Dito tayo dadaan sa Aguinaldo Highway pauwi ng Manila. So guys, bago tayo umuwi, punta muna tayo dito sa McDo. Kain tayo dito sa McDo. Sana lang may parking. Alright guys, 4:24 PM ngayon. So kumain muna kami sa McDo dito sa may malapit sa Tagaytay Rotonda. So bago kami umuwi, dadaan lang kami sa mga bilihan ng pasalubong. Bibili lang kami ng buko tart at saka ng kung ano mang pwedeng mabili na aming makikita. Amira. So andito na tayo sa Amira's Buko Tart, sa paborito nating bilihan ng buko tart.
Kaya dito tayo ngayon sa loob ng Amiras Buko Tart. Yan. Bibili kang Buko Tart. Hindi na nga ako bibili. Alright guys, time check 4:40 PM. Kakabili lang natin ng pasalubong dun sa Amiras Buko Tart House. Yan yung extension na tinutukoy pala nila. Ngayon ko lang nakita yan. So yun, kakabili lang natin ng Buko Tart, sweet spicy na dried pusit, tsaka yung pili tart. Yun yung mga binili ko. Yung binili naman ng tropa ko ay ube tart, tsaka makapuno candy, no? Tsaka sansribal. Yun yung mga binili ng kasama ko. So yun, diretso na tayo ng Maynila. So time check 4:41 PM. 147.1 kilometers na yung natatakbo natin mula nang umalis tayo dun sa Makati kanina. Tapos isang bar na rin lang yung gasoline natin. So malamang sa malamang magpapagas tayo sa ating mga madadaanan. Meron din pala niyan dito, Dear Joe. Meron din palang Dear Joe dito. Oo, dun sa may meron yan sa may Muntinlupa Lakefront. May Dear Joe dun. Meron din pala niyan dito. So guys, 4:52 PM. Andito tayo sa may Silang intersection. Boundary ito ng silang ako. Okay guys, 4:54 PM. Andito tayo sa may Pure Gold Silang. So nag-umpisa na rin mag-blink yung aking fuel gauge. So kailangan nang magpagas maya-maya. Kapag may nadaanan tayong gasoline station mamaya, magpapagas na tayo. Ay, ito sakto. Sakto, may Caltex mga idol. Kanan tayo dito sa may Caltex. Pagas tayo. Boss Premium full tank. Premium. Okay guys, ang nagas natin is 303.41. So 4.64 liters yung nakonsumo natin. 4.64 liters. So yung magmula nung nagpa full tank tayo kanina, 157.1 kilometers, and kung nakikita nyo sa dashboard ko. Tapos yung average fuel consumption natin 34 kilometers per liter. So divide mo nga yun, may may cellphone ka dyan, Nakalagay sa bag. nakalagay sa bag mo. So yun, kung i-divide natin yan, 157.1 kilometers or 157.1, i-divide natin yan sa 34 kilometer per liter or 34, dapat roughly 4.64 yung lalabas dyan. Since nagpa full tank tayo ngayon, i-reset ulit natin tong trip 1, pero yung trip 2 hindi natin siya i-reset kasi ito yung total distance traveled natin throughout sa rides natin ngayon. So nireset ko na yung trip 1 natin. Okay,
So let's go. Okay guys, 5:08 PM, andito na tayo ngayon sa bayan ng Dasmariñas sa Cavite. 5:09 PM. So kapag meron kayong nakita dito sa Aguinaldo Highway na Center Island, pag galing kayo ng Tagaytay, pag nagkaroon na ng Center Island, automatic Dasmariñas na yun. Butas oh. Walang hiya, butas. Napakadelikado nun, yung butas nasa gitna. Oo, wala man lang warning. Grabe naman yun. Talagang lalo na kapag motor at na-shoot doon ako, talagang disgrasya. So ayun guys, dito may ginagawa pa rin kalsada sa may Aguinaldo Highway. Kaya bottleneck ang traffic. So lagi usually na ang traffic dito. Tapos ginawa pa yung kalsada, hindi mas lalong nag-traffic. Dito yan sa bahagi ng Dasmariñas. Tamang daan lang yung mga motorsiklo dito sa Gedli. Okay guys, 5:22 PM, andito pa rin tayo sa Dasmariñas. Napaka-traffic. Hindi ko alam kung saan ba nagmumula tong traffic. Siguro dahil dun sa may intersection dun sa may Robinsons, Dasmariñas. Hindi ko lang sure, pero baka dun. Dominar 400. So isa sa mga pinakamurang motor na pwede sa expressway. 400cc. Yung Dominar 400. Paano naman yun? Nasa ano yan, 200,000. Ganun. Eh, kanya-kanyang trip eh. So Dominar 400 nasa 200,000 yan. Pero pwede na sa expressway. Oh, may ginagawin ka na ano? Oo. Mga ilang buwan from now kung kayang makuha yun. Baka taon pa. Oo. Baka taon ka pa mabili yun. Bata, pwede ka naman manghiram sa akin bata kung makakala ka. Aba, zero interest. Oo naman, bata. Aba. So yun guys, kasi nagpaplano akong bumili ng 400cc na motor. So either Ninja 400 o di kaya yung Kimco Exciting 400i. So parehas yun nasa 300,000 plus. So yung Kimco nasa 369,000 ata. Pagdating kasi sa motor, mas gusto ko yung automatic eh. Kasi ang laki ng mga lagayan sa compartment. Unlike ng mga manual na wala namang lagayan. Bakit? Papeles lang may lalagay mo. Kaya isa yun sa pinag-iisipan ko. Mas maangas yung Domina, yung Ninja 400. Pero yun nga, walang compartment kasi. Paano kung kunwari may bibili na ako ng mga grocery, so mas maganda yung ano, may compartment. Okay, so 5:25 PM, andito tayo ngayon sa Robinsons Dasma. Tingin ko dito nagsisimula yung traffic eh. Dito sa intersection na to. So 9.9 kilometers or 10 kilometers mula nung nag-abas tayo kanina. And then 167 kilometers yung total na travel natin. Ayun, parang tama nga ako. Ito yung dahilan kung ba't sa traffic. Kasi may ginagawang kalsada dito, yung pa-north.
yung northbound. Tapos naka one way yung ano, pa southbound. Ito talaga yung sanhi ng traffic pala. Dito sa may intersection malapit sa Robinsons Dasmariñas. So kapag tayo naman yung nag-go mamaya, papahintuin na naman yung ano, yung opposite na lane. Papahintuin yan dun sa may bungat. Ayan guys, nagagalit na yung ibang mga motorista dito kasi ang tagal na naming nakastop. Nagagalit na yung mga motorista, bumubusina na. Nagagalit na sila kasi matagal na rin naman kaming nakastop talaga. Ayan na guys. Guys, 5:35 PM. Nandito tayo sa may intersection papunta ng Lasal Dasmariñas. Ayan, dito rin tayo sa Pure Gold Dasmariñas. 5:35 PM. Grabe yung traffic dahil sa mga ginagawang kalsada. Grabe yung dulot na traffic. Okay guys, 5:44 PM. Andito na tayo ngayon sa bayan ng Imus sa Cavite. Ayan, malapit nang maggabi. Ano na to guys, takip silim na. Medyo madilim na ang kapaligiran. Okay guys, 6:01 PM. Andito na tayo sa may Bacoor. Pagkalagpas niya Marcos. Ayan. PM. Narating natin itong Bacoor. 6:01 PM. Ayan, 6:04 PM. Andito tayo ngayon sa SM Bacoor. So itong kaliwaan na to guys, pag kumaliwa kayo dyan, yan yung dinaanan natin kanina papunta ng Kawit, papunta ng Cabiang Tunnel. Yan yung pag kumaliwa tayo dun kanina, yun yung papuntang Cabiang Tunnel. So basically itong dinadaanan natin ngayon, dinaanan na rin natin siya kanina nung pagpunta. Ayun guys, nandito na tayo ngayon sa intersection dito sa may St. Dominic. So didiretso lang tayo kasi pag kumanan tayo, yun ay papuntang Molino Boulevard. Pag dun naman sa kaliwa, yun yung papunta na expressway sa Cavitex or sa Coastal. Yun yung papunta ng expressway. So dito lang tayo sa diretso, which is ito rin yung dinaanan natin kanina nung pagpunta. So andito ulit tayo sa Pote, dito sa bahagi ng Las Piñas. Andito ulit tayo. So mga ano na lang yan, tansya ko, mga more or less 10 kilometers na lang yan magmula dun sa ating starting point kanina.
Dito ulit tayo sa may SM Sukat. Dito tayo sa baba dadaan. Although pwede rin naman dyan sa taas. Ang bagsak natin dyan, West Service Road. Okay guys, 6:26 PM. Andito na ulit tayo sa Pasay, sa may Pildera, parating na iya. So pag dinire-diretso natin to, meron dyang Petron sa unahan. Doon ulit ako magpapagas, ipapapul tank ulit natin kasi panigurado may nakonsumo pa tayong gasolina pag mula nung huli tayong nagpa-full tank kanina doon sa may Caltex. So i-add natin yung dalawang yon, yung kanina 4.64 liters, tapos ipa-plus natin ngayon kung ilang litro yung mapapagas natin ngayon. Papa-full tank tayo ngayon. So kung ano yung total nun, yun yung total na litro ng gas na nakonsumo natin for our entire trip. Ayan, dito sa Petron magpapagas tayo dyan. Ayun guys, wala daw XCS ngayon. So either Blaze Super Premium o di kaya yung regular unleaded ko pipilian. So yung regular unleaded na lang ipapagas ko. Okay lang pala yun guys kapag kunwari naghalo yung magkaibang brand ng gasolina, tapos naghalo pa na premium yung Caltex ko kanina, tapos ngayon regular unleaded, okay lang yun, walang problema dun. Ayun guys, 56 pesos or 0.89 liters yung nagastos natin magmula nung nagpa-full tank tayo. Resibo? Hindi na. Nakita naman na 0.89 liters eh. 0.89 liters. So 0.89 liters yung nakonsumo natin ngayon plus yung 4.64 liters kanina. So yung total na nakonsumo natin is 5.53 liters. So yun yung total na liters ng gasolina na nakonsumo natin. Tapos yung distance covered naman natin, ito kung kita nyo sa panel board, 195.2 kilometers. So dito na lang yung gagawin kong endpoint since malapit na rin naman to sa starting point. So 195.2 kilometers yung total. So ang oras ngayon 6:36 PM. Nag-start tayo ng trip kanina 11:12 AM. So inabot rin tayo ng 7 hours mahigit. Pero may mga ano rin naman yun, may mga pahinga, may mga kain, picture taking, ayun. So dito ko na lang muna tapusin tong vlog na ito since madilim na rin naman and malapit na rin naman to sa ating starting point. So immaterial na yung number of kilometers pag mula dito hanggang sa ating starting point. And at the same time, pumunta pa nga pala tayo kanina dun sa subdivision sa Tansa. So kumonsumo rin tayo dun ng kilometer. Kumonsumo rin tayo dun ng mahigit mga 1 kilometro yun. So hanggang dito na lang guys. Ingat sa ating lahat. Ride safe. God bless. Bye bye.